Baduy daw ang electric bike. Kulang sa power, hindi ka makakagayo. Well, let's see. Dahil sa video na to, what we will be featuring is the Honda Zoomer E. Yes, the electric version ng naging popular din nung mga nakaraang panahon, ang Honda Zoomer. Let's see what this bike has to offer. Pagdating sa looks, masabi natin eye-catcher to. Kasi itong motor na to, itong Zoomer E na to, sa akin ito. So when I use this around our area, marami talaga napapatingin, maraming nagtatanong dahil sa kakaibang itsura nito. It still has those traces nung kanyang pagka-Zoomer in the sense na malapad siya, medyo square type yung body niya, pero meron tong characteristic nung parang Wall-E. Alam niyo yung character sa animation dati. Dahil sa kanyang two big headlights dito, meron din itong malaking front fender. Tapos sasabayan mo pa ng dual sports tires. Ayun, no? Ang ganda, ang laki ng threading niya dito. Kaya when it comes dun sa pinaka datingan niya, Brusco. Actually, meron itong kahawig din na itsura, yung pang adventure din talaga at pang trail. Yung Ruckus na modelo. Kaya ang akala ng karamihan, Ruckus, yung dala ko, Ruckus, kung ano man ang pronunciation doon. And then, yung signal lights niya, nakalabas, separately. So, para sa akin lang, mas maganda kung itong mga signal lights na to ay nakapaloob na or integrated na dito sa kanyang mga ilaw para ito, very, plain na square na lang yung kanyang shape. But, minimal comment lang naman pagdating dun sa kanyang forma. And then, we have this naked handlebar, pero dahil mababa yung kanyang pinaka-panel dito, yung handlebar niya mataas. May riser pa nga to sa manibela. Para sa mga magra-ride nito katulad ko, mas ma-handle ng mabuti. Ito. And then what we can see is malapad yung kanyang floorboard. More on that later. And then yung kanyang seat, just plain black with the textured surface dito. Tapos merong maliit na grab bar. Yan. And then pagdating naman sa likod, makikita natin dual shocks, so ang lakas pa rin makamacho with a built-in tire hugger, tas dual sports tire pa rin yung nasa likod niya. So pagdating naman sa gilid niya, just plain old simple, walang mga decals. Meron lang itong decals dito na Moto Changi PH dahil ito ay nabili ko sa Moto Changi PH using home credit, hulugan ko binabayaran to. But nonetheless, the overall look for the Zoomer E matches yung datingan na Brusco, pero hindi siya ganun kalaki. Mukhang pang-adventure pero pwede rin naman sa city ride. Again, pormahan pa lang ang pinag-uusapan natin. Looker talaga, maraming napapa-second look, maraming nagtatanong, maraming nakikitan, maraming naastigan. Yun ang mga personal experience ko when it comes to riding my Honda Zoomer E. Ngayon, kumusta naman yung power ng e-bike? Kasi pagdating sa mga electric powered vehicle, yan ang kadalasang questionable. Hindi na ako masyado magpapaka-technical pagdating sa makina ng motor na to. Tingnan nyo na lang sa ang mga specs na ipa-flash natin sa screen. But I'm going to share you my experience when it comes to the power delivery ng aking Honda Zoomer E. In reference, sasabihin ko na rin, my weight is about 98-99 kilograms. So may kabigatan talaga ako. And surprisingly, when I am using this electric vehicle, this e-bike or electric scooter, kayang-kaya ko. As in, kung nasanay tayo sa motor na may konting dragging, you would have to wait maybe less than 1 second para makuha mo yung arangkada niya. This, being an electric bike with a decent power, wala talagang delay. Talagang pag nag-throttle ka, under ka agad siya. Yun yung advantage ng pagiging electric because it doesn't have to go through yung fuel line to the combustion, and then combustion will turn into power. Ito electric, pag throttle mo, nandun na kaagad yung power. Pag-uusapan ko na rin, or pag-usapan na rin natin at this point, this Zoomer E has two riding modes, the drive mode at meron din namang sport mode. Yung drive mode, malakas na rin yung torque niyan. So pag tinignan mo yung torque level nito, mas malakas pa kaysa sa ibang mga scooters na meron tayo. Good enough para makaarangkada ka kagad ng walang delay-delay.
So good enough na nga yung torque niya sa drive mode. Pag nilagay mo pa yan sa sport mode, ayan na, todo-todo yung arangkada. Kaya naman pagdating sa mga pataas, yung mga pauhon o yung tipong mabibitin ako, siniswitch ko na kagad sa sport mode para alam ko dependable yung power na ibibigay sa akin. The driving modes are just only for the delivery of the torque, yung arangkada niya. Hindi niya maapektuhan yung top speed niya. Reminder yan mga brother. So speaking of speed, yan. Pagdating sa speed, this being an electric vehicle, hindi ito yung mga tipong dadalhin ka hanggang 100 kilometers per hour. Dahil just to let you know, sa mga ganitong category ng electric vehicle, dahil ang top speed nito ay nasa 50 kilometers per hour. Bakit nga ba ganun? Dahil kapag ang electric vehicle mo ay lumagpas na ng 50 kilometers per hour, then you would need a registration, an LTO registration para sa motor mo. So this being less than 50 kph yung kanyang maximum speed, hindi kailangan ng LTO registration. Although, alam naman natin na recently there has been a discussion about all of the e-bikes, hindi lang yung mga malalakas, pati mga mas mabababang uri at mas mahinang power na e-bike to have it registered. Pero currently, this electric vehicle does not need registration. Siguro, depende na lang yan sa inyong mga lugar. Alam ko may mga lugar sa Metro Manila na hindi kailangan ng registration necessarily, pero kailangan irehistro sa munisipyo. Pero hindi naman kailangan yung LTO registration. So, i-comment nyo sa baba sa mga electric owner vehicle o yung mga nakakaalam ng mga rules and regulations patungkol sa mga electric scooters and electric bikes na ganito. Comment sa baba, pag-usapan natin para maibahagi natin yung mga information sa ibang mga brother natin. But me personally, I use this around Bulacan. Nakakarating din ako ng Fairview, Quezon City, at wala naman akong dalang registration. But I do have my driver's license. Pag ito ay binili mo, right off the bat, ang maximum power lang talaga nito is just 25 kilometers per hour. Mabagal yun. Pero, tinanong ko yung kay Moto Changi PH and in-unlock nila yung speed. Meron kasi silang capability to unlock the speed of the electric scooter. So, once they have unlocked it, ang na-observe ko na speed ko ay umaabot ako ng mga, sa weight ko ha, na mga 42-43 kilometers per hour yung nagiging speed ko. And they did that for free. In-unlock yung speed ng Zoomer ko for free. Kasi sa iba, may bayad pa yan na 3,000, 5,000. So, thank you nga pala, Moto Changi PH, dahil with, free ko na na-unlock yung speed nito. So, that way, mas nakakasabay ako, especially sa mga barangay roads, subdivision, hindi ako yung nakakaantaga ng traffic. Alam nyo yan, lalong-lalo na sa mga nakakotse, tas may sinusundan tayong electric bike na mabagal. Wala naman tayong magawa kasi ang speed lang talaga nila hanggang 25 kph lang. Pero ito, I can go over 40 kilometers per hour given na mabigat pa ako, kayang-kaya niya. So yung andar ko, normal lang, hindi yung andar na nakakabwisit dun sa mga sumusunod sa akin. Minsan nga nakakauna pa ako. So I would say surprisingly, sa power nito, sa bigat ko, kayang-kaya ko ng Zoomer E na to kahit sa mga pataas pa. Ang odometer reading ko dito, I've been using this for halos 700 kilometers na. So hindi ito yung tinest ride ko lang isang beses tas bibigyan kita ng information. Hindi, I have been using this. I own this Zoomer and for its category, I would say I'm pretty satisfied sa nabigay na power ng Zoomer na to. Kasama na rin yung speed niya. Ngayon, isa pang tanong. Brother, yung mga ganyang e-bike, hindi ba pang malapitan lang yan? Pang palengke lang yan? There's a misconception na kapag e-bike ang gamit mo, hindi ka makakalayo. But on my experience, kasi binibilang ko yung odometer ko per 100% na charge ko, binibilang ko kung ilan yung nababiyahe ko na distance on a single full charge. So far, sa gara na gamit, I was able to get 60 I was able to get 60 kilometers distance on one single full charge. So malayo-layo na yun. Ano pa yun hindi ako nagtitipid sa power. Talagang throttle kung throttle, tapos bitaw na lang kung kinakailangan bumitaw pag medyo pababa. Kasi free-flowing ang mangyayari sa bike na to. That's how you conserve power. Para siyang bisikleta, hindi naman parang motor na kapag bumitaw ka sa throttle, meron kang engine brake na mararamdaman. Ito wala.
throttle ka, dire-diretso, nakabuelo, kaya medyo pababa. Tapos pag binitawan mo yung throttle mo, yung force nung bike paabante, tuloy-tuloy lang. Kasi nga, literal, para siyang bisikleta. Ngayon, dahil doon nakakaliw ako. So in my experience, given my weight and how I use the Zoomer E, nakakakuha ako ng 63 kilometers on a single full charge. Malayo na rin yun. Although, sa ibang mga forums at sa ibang mga users ng Zoomer E, nakakita na ako na tinry niya from Manila hanggang sa isang bayan sa Pampanga, umabot siya ng 70 kilometers total distance. Tapos may natitira pa siyang mga 12% battery. So siguro abot pa yun ng mga 5 hanggang 10 kilometro. So I would say this is very efficient. You know? Kumbaga, hindi porke e-bike siya, pang dito-dito na lang to, pang palengke, pang school, pang bigyan ng kung ano-ano. Hindi, you can actually use this for your daily work. Alam ko na, banggit na rin sa akin ni Moto Changi PH, may mga bumigay na rin sa kanila from different parts of the metro na ang sole purpose ng Zoomer E nila ay hindi lang pang service kung ano-ano, pero literal na pang from bahay papunta sa trabaho, sa Manila, sa Makati and also, and they're able to use it conveniently. Hindi ko na lang alam kung saan-saan kalsada sila dumadaan. Ngayon, makikita nyo sa video, baka naman pinagbobola mo kami kasi ang nakalagay lang sa gauge na speed is 25 kph. Yes, that's true. Yung stock na gauge ng Zoomer E is hanggang 25 kph na. Pero dahil na-unlock na yung speed na itong Zoomer E ko, the panel will still say 25 kph but yung actual speed mo is over 40 kilometers per hour na. Isa sa mga tanong pagdating sa mga electric vehicles, pwede ba yan sa ulan o kaya sa baha? Baka naman tumirik ako dyan kasi electric. Well, I can't say for the other electric vehicles, pero pagdating kay Zoomer E, nagamit ko na to sa mga umuulan, puddle of water, yung mga tipong nasa kalsada ng mga tubig-tubig. Wala namang problema. Personally, hindi ko pa to naisugod sa baha. At awa naman ng Diyos, pasalamat tayo doon dahil hindi pa tayo binabaha kahit tag-ulan na. Pero meron akong video na nakita, Zoomer E din yung motor niya, talagang sinabak niya parang waterfall sa halos yung tubig na bumabagsak sa kanya at saka talagang sinugod niya sa baha. Yan yung makikita nyo ngayon. Parehas lang naman kami ng modelo ng video na makikita nyo. Pagdating sa brakes, surprisingly, single disc brake in front, single disc brake at the rear. Doon ako nagulat kasi yung ibang mga electric bikes, drum brake lang yan, harap at likod. Ito, harap at likod, disc brake. Yes, it does not have any ABS capability, pero sa 40-45 kilometers top speed ka, kailanganin mo pa ba ng ABS? Siguro naman kaya mo nang kontrolin yun by balancing both of the brakes. Kumbaga, hindi lang kanan or kaliwa, talagang balancehin mo na yung paggamit ng preno mo. Very responsive, stop kung stop, so very impressive with the brakes. Hindi na tayo masyado magpapaka-technical. Pag pinreno mo, it will give you the stopping power, walang delay, walang stock up, walang mga ganun-ganun. Pagdating naman sa suspension, isa rin yan sa mga nagustuhan ko dahil si Zoomer E, yes, we do have the telescopic fork in front, but what's impressive about this is I have dual shocks sa likod. Tapos kahit sa bigat ko, ang ganda ng play niya. Actually, may mga itong suspension ng Zoomer E, mas gusto ko pa sa ibang scooter na nasakyan ko na ramdam ko talaga yung tagtag. So, siguro, when this was made, the Zoomer E was made, mapapansin na rin natin kasi 'di ba naka-dual sports. Meron na ring medyo light trail or yung mga ganitong bato-bato, baku-bako na kalsada. They had that in mind kasi meron tayong dual sports tires to go along with very capable suspension. Kasi kahit ako kayang-kaya, maganda yung play ng suspension nito. Hindi siya matagtag, masarap siya gamitin actually. And I would say surprisingly masarap siya gamitin kasi para sa ganitong bike hindi ko ine-expect na okay pala, masarap pala siyang sakyan at masarap pala siyang ibiyahe. Alright, pagdating naman sa gulong, ilang ulit na nating nababanggit, dual sports tire siya, tubeless. Nakakatawa. Dual sports, tubeless, naka-mag siya. Ang diameter ng mags natin is 10 inches. Pantay lang ang sukat ng harap at likod at 90-90 by 10. So when you put that together with the suspension, with the brakes, with the handling, dun ka nagkakaroon ng magandang riding experience.
share ko lang, yung anak naming panganay, she's now 19 years old, but when she was 18 years old, binigyan namin siya ng, or binigay ko sa kanya yung Bergman ko. Pero nung minsan, hiniram niya ito sa akin, ayaw niya na yung motor. Ito na yung lagi niyang ginagamit. So that's how capable the Zoomer E is. Ang biyahe niya is bahay to school to the shop, which she manages, yung One Motobox, si Cheska ang nag-manage nun. And talaga na-appreciate niya yung ride na to. Kasi magaan, madali i-handle, mas mababa yung seat height, mas abot niya, na yun naman ang pag-uusapan nating susunod. Kaya mas na-appreciate niya. So speaking of seat height, 5'10 ako in height. So you may use me as a reference. Kapag inupuan ko na to, bend na bend yung paa ko. Pero hindi naman to the point na magiging hindi ako komportable. Kayang-kaya, gaya ng nabanggit ko kanina, mababa yung panel na to, yung digital panel niya, pero mataas yung naked handlebar. Kaya yung posisyon ng mga kamay ko, ng likod ko, relax. Parang you're just riding the normal scooter na meron tayo sa merkado ngayon. Pagdating naman dito, I have enough floor space. Yan, teka, sakyan ko na parehas. Yan. So, I have enough floorboard para sa paa. Size 10 ng paa ko, mga brother eh. Yan. Ang nagiging problema ko na lang dito is, bawa, meron ako nilalagay na groceries. Minsan, bigas. Oo, bigas. Nagsasakay ako dito. So, nawawala na ako ng space na tatapakan kapag puno na yun nandito. Moto Tiangge offers yung mga accessories. Isa sa mga accessories is yung pwedeng extender ng tapakan dito. So, halimbawa, ito ay nauukupa ng mga groceries ko. Meron akong pwedeng ilagay para magkaroon ako ng extended footrest dito. Pero dahil hindi naman ako lagi nag-load ng groceries sa motor na to, paminsan-minsan lang, hindi na ako bumili. Pero nasa mga 1,000 lang naman yata yun kung kukunin kay Moto Tiangge. Discounted kasi sa kanila. Yun lang siguro, yung ano. Tsaka wala pa itong angkasan. Yung stock nito, ayan, pansin nyo, pang solo riding lang talaga. Pero again, as an additional accessory, you will have the option na lagyan ng angkasan dito. So, kaya pa rin naman yan. Pag nilagyan ng angkasan, somewhere here ay maglalagay naman ng free na tapakan ng angkasan or yung pillion step na tinatawag natin. So, there's a bunch of accessories that you can buy. Meron rin top box, yun nga, merong rear seat, may off-road foot peg, etc. etc. Inquire nyo na lang kay Moto Tiangge kasi sa kanila ako bumibigay ng mga accessories sa itong Zoomer Eco. But overall, riding comfort, okay siya. Hindi siya nakakangalay, komportable, at gaya ng nabanggit ko na kanina, magaan sa dalhin. Kaya relax lang. Alright, features naman tayo mga brother. Unang-una, impressively keyless ang Zoomer E natin. So, meron siyang unlock, merong lock, at saka meron din siyang yung parang alarm para mapatahimik mo siya. Kasi kapag yan ay inattempt na nakawin, mag-a-alarm siya na. Papakita natin ngayon. So, yung susi na to, ibigay ko muna sa cameraman natin na si Kuya GJ. Alright, so halimbawa ako ay hindi sa akin tong motor na to at obviously wala sa akin yung susi. Kapag ito ay tinry kong bitbitin at nanakawin ko siya, yan na, nag-a-alarm na siya. At mapapansin natin, yan o, hindi ko siya maigulong kasi yung brake niya nakalock. Yan, nag-lock. Ayan, nag-lock yung brake niya. Kaya hindi siya basta-basta maaakay. Siguro kung bubuhatin bigla, pero medyo masyado ng effort yun. So, isa yan sa mga features na keyless with a smart key feature and security feature. Tapos, bukod sa pagka-keyless, kuya natin ulit Kuya GJ, meron din naman tong manual key. So, dito, kita natin. For the manual key, yan, meron siyang slot dito. Yan, for us to turn on the motorcycle or the vehicle. Pero, kapag keyless naman, all you have to do again is dapat nasa proximity, kadalasan nasa bulsa ko lang to. Pindutin lang natin to. And then, yun na, mag-activate na siya. So, isa sa mga features niya, meron siyang digital panel wherein mamaya makita natin yung speed, the battery, clock, etc. etc. So, ito, kapag naka-P, ibig sabihin naka-parking mode siya, it's a safety feature na kahit na i-throttle natin, hindi aandar yung motor. So, kahit na paglaruan ng mga bata, hindi ma-aksidente na aandar yung motor. And then, all we have to do is press the brake kahit na pitik lang. Yan. Kapag wala na yung P at yung speedometer na yung nagdi-display, ibig sabihin, good to go na yung Zoomer E natin. So, pero, pansin nyo, ayaw pa rin umandar, oh. Nag-throttle na ako. Kasi, meron din tong side stand safety switch.
Kapag naka-side stand, hindi siya andar. So gagawin natin, tanggalin na natin yung side stand. At kapag yan ay nag-throttle na tayo, yan na. Diba? So, very good safety feature para dito sa Zoomer E na to. Ito yung nabanggit natin, you have the driving mode. I-point out ko na lang na kapag naka-drive mode yan, mapapansin mo nagiging blue yung sa digital panel. Tapos, kapag sport mode, magiging red. Diba? So, gaya na nabanggit ko, almost 700 kilometers na yung nababiyahe ng Zoomer ko na to. I have my speedometer. Yan. At tapos, meron tayong battery indicator. So, very useful. Tsaka, syempre, yung time. Very useful when we are riding this. Isa sa mga features na nagulat ako given electric vehicle to at its price point is the cruise control. Yes! Imagine mo yun. E-bike na may cruise control. How does it work? So, let's say, naka-center stand naman tayo ngayon. So, under yung gulong natin. Nagra-ride ako. And then, ang minimum speed natin nasa mga 25 kph pataas. All I have to do is pipindutin ko tong cruise control button. Ayan o. Yan yung icon ng cruise. Pindutin ko lang yan. So, may kita nyo sa panel, meron na siyang cruise control. So, kahit na hindi ako naka-throttle, ayun o. Pero under ko tuloy-tuloy. So, ito, ginagamit ko to madalas kapag sa kahabaan ng mga kalsada, medyo pagod na, relax na lang ako, na-activate ko yung cruise control. Nakakatawa, no? Electric bike na ganito kaliit na may cruise control. And for us to deactivate cruise control, either mag-throttle ka lang, yan na, magdi-disengage na yung cruise control niya, or pitikan mo lang ng brake. So, very handy, very high-tech para sa ganitong category. And then, you just have the normal features of the motorcycle. Meron tayong signal light. Yan, meron tayong horn. Yung horn ko, upgraded na nga pala natin. Nagpa-loud horn na tayo. Kasi ang napapansin ko, dahil sobrang tahimik nito, kaya itong maingay na tunog ng makina. So, ganyan lang ang tunog niya. Kapag mag-overtake ako or sa iba't ibang mga kasada, kahit hindi ako mag-overtake, sobrang tahimik niya. Kaya ako, nagpalagay na ako ng loud horn. Dito sa Juan Moto Avenue, available yan. Yan. Para in case I have to pass through, mapapansin ako ng mga sasakyan o mga tao dahil nga sobrang tahimik, given that this is an electric scooter. Meron din tong park light, where you can turn it off, park light, tapos may headlight. Yung headlight naman nito is capable enough. If you are just riding around the metro, okay na yung headlight nito. Actually, magiwanag nga. Parang projector light type na yung ilaw nito eh. Pero ako, since meron akong iba't ibang mga ilaw dito sa Juan Moto Avenue, pina-installan ko na. So, meron itong bracket, meron akong bracket na nilagay. Ano yan? Exclusive from Juan Moto Avenue, makukuha yung auxiliary light bracket for the Zoomer E. Tapos nagpalagay na rin ako ng ilaw. So at least, kasi dito sa Bulacan, maraming mga madidilim talaga na parte. Kaya I chose na mag-upgrade na lang ilaw. Pero kung yung stock lang, tapos city driving ka lang, okay na yan. Wala naman ang problema. Yan. And then other features that we have is meron pa rin tayong USB charging port dito. Saan natin? Yan. USB na mga brother. So siguro installan mo na lang ng phone holder dito para meron kang lugar para ma-charge yung phone mo. And we also have the utility hook. Yan. Ito. Pagdating naman sa charging ng baterya niya, we have two outlets. Ito, yung hindi mo na kailangan tanggalin yung baterya mo. So rekta mo na dyan, nakasaksak sa, sa outlet mo, sa bahay. Or yung iba naman, ang ginagawa, you can open this. Wala nga pala tong seat compartment. Kasi yung compartment nito, lagayan na lang ng baterya. So, ang ginagawa ng iba, tatanggalin to. Yan. Tapos, you can carry this. Para ito, let's say, ang charging station mo sa kwarto, sa loob ng bahay na hindi kasya yung Zoomer mo, pwedeng ito na lang yung bitbitin mo. Ito na yung pinaka-baterya niya. Yan. So, but in my case, ang kadalasan ko ginagamit yung socket na lang dito. So, kabit na lang natin to. Very easy lang naman eh. Yan. If in case nga pala na, let's say, mawawalan ka na ng baterya, alanganin na, meron tong pedal assist. Yan. Dito yan nilalagay. Siguro, in my case, hindi ko na lang nilagay. Pero kasama sa package yung merong pedal na ibibigay sa'yo. Tapos, dyan siya i-install. Hindi ko na lang in-install kasi bawas pogi points. Ano kasi yun eh, as in parang pedal ng bisikleta. Yan. So, nilagyan ko na lang dito ng ibang parang stand or
ang tawag dito, slider. Parang slider na yung dating kasi nga pagdating dyan, ayoko nung may mga naka-OCA eh. Pero yung iba sa inyo, kung talagang magayan yung biyahe, I would recommend ikabit nyo yung pedal assist. Binibigay naman yan, libre yan kay Moto Changi PH para meron kang reserva in case hindi ka magtutulak, meron kang pang pedal in case maglobat ka talaga. And this is our motorcycle or electric scooter feature for the day. Again, this is the Honda Zoomer E from Moto Changi PH. Sa iba, ang SRP nito is nasa 85,000 pesos. Pero kay Moto Changi PH, nag-o-offer sila ng lowest price guarantee. Makipagtawaran na lang kayo sa kanila. So they have the brand new units. Meron din silang iba't ibang mga electric bikes pa na nai-offer. Katulad ng Sundiro, ng Dax-E na mas mababa ang presyo. Yan, makipag-usap na lang kayo sa kanila. Yung Facebook page nila nandyan. Check them out. Sa kanila lang pwedeng tumawad. Dahil direkta sila sa supplier. So check out Moto Changi PH. Pwede rin i-home credit to. Yes, installment through home credit. Pwede rin credit card. Pwede rin cash. It doesn't matter. Pwede pang babaan yung presyo. Kayo na lang bahala makipag-usap. Madali lang sila kausap. Ako nga nakakuha ko eh. That's our feature for today mga brother. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. And for more motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till your next video mga brother. Salute! Bibigyan na akong halo-halo. Ang init eh. Bye-bye!